I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and universe, it's me again mga beswa. Nako mga guys, mga bes, mga kapatid, mga kababayan, ayan na naman po tayo si Pangulong Marcos Jr. Lagi talagang naggagala ito guys para magbigay ng kaukulang tulong. Saan na naman ito pumunta? City of San Fernando, Pampanga, July 12, 2024. Nako mga bes, o hindi lang Pampanga yan guys maraming lugar yan, mamaya titingnan nyo nako pati ang Bulacan nandyan actually inisa na lang, no? Sabi ko madalas mga beswa, lagi nyong pakinggan ang kanyang speech, dahil sa kanyang speech dito nyo po malalaman na siya mismo ang naglalahad sa kanyang mga proyekto na malalaki sa bawat lugar, sa bawat region mga bes. Ayan, dinala na tayo sa Pampanga ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ako napapagod mga kababayan. Nag-ano na ako, nagsasapatos na ako, kaya sumasama na ako. Sabay ganun So yun guys, para kompleto Ricardo, panoorin natin ito. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Dyan sa Pampanga. Sa Pampanga. Ang nakikita ko dyan, sabi nila marami daw DDS. Shout out sa inyo dahil nakikinabang rin naman kayo. Todo kayo paninira. Makinabang rin naman pala kayo Pipila-pila pa kayo So ito na mga kababayan. So siyempre hindi nyo kalimutan na mag-likes and hit the button bell para lagi kayo update sa aking upload video. Abangan nyo ang ating mga napangulo sa mga lugar nyo mga bes. Okay, eto na mga bes. Yan Ay nako, mapasana all ka lang talaga mga besa. Talagang malapit sa kanyang kalooban ng mga magsasaka, mga kababayan. Talagang wala ka masabi, the best talaga si Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Wow. Mga makinarya, wow na wow. Nako, mapapasana all ka lang talaga mga kababayan, Siya lang po talaga ang Pangulo na talagang mismo naghatid, sa mga tulong sa ating mga kababayan. Biro mo yan. So ako man ang magsasaka guys, hanggang tainga ang ngiti ko sa sobrang saya, sa totoo lang. Bira lang talagang ganitong klaseng may Pangulo, kaya nga sabi ni sino ba nagsabi nung isang congressman, alagaan natin si Pangulong Marcos Jr. Wow, talaga naman grabe guys, kasama of course ang kanya mga secretary. Siyempre guys, nandyan si nandyan po si Madam Glory, dating ex-president, si Madam Gloria, at taos puso din nagpasalamat sa Pangulong Marcos Jr. Ay nako. Pero guys, nagulat ako doon sa sinabi ni Congressman Gonzales ba yun? Nako, talaga naman. Dahil sa masaganang 99 guys nakapagtapos sila lahat kamo. Katulad po ng sinabi natin, hindi talaga makalimutan ang dating Pangulong Marcos Sr. laging nababanggit. Bakit kaya? Guys, so pakinggan natin ito mga kababayan, okay? Ngayon naman po, mamimigay tayo ng 13 shallow tube wells o STW. Ang lahat po ng equipment na ito ay nagkakahalagang 5.57 million pesos. At ngayon po, mamamahagi po tayo ng gamit sa pagsasaka para sa ating mga katutubong benepisyaryo na nakakahalagang 847,268 pesos.
mamamahagi rin po tayo ng isang animal quarantine facility para sa lalawigan ng Pampanga na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Meron din pong fuel assistance para sa 2,120 magsasaka na may kabubuong halaga na 6.68 million pesos. Biro nyo yan, guys. Milyones talaga. At may fertilizer discount vouchers na ipamamahagi sa buong lalawigan na may kabuuang halaga na 160.56 million pesos. Wow. Grabe. Hindi talaga pipitsugin yung Mula mga sa senaryo. ACPC, mamamahagi po tayo ng 2 tseke sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program na may kabuuang halaga na 20 million pesos. Ay, wow. Grabe, hindi pipitsugin yung mga presyo, guys. Talagang mahal. At mula sa PCIC, mamamahagi po tayo ng ayuda na may kabuuang halaga na 673,000 pesos. Mula sa BFAR, mamamahagi po tayo ng 4 na fish vending equipment, isang assistance package sa paggawa ng tinapa, 4 motorized fiberglass plastic boats, 8 fish cage project package, isang fish pond polyculture package, 15 pakuliglig at 10 lutuan ng asin. Ito pong lahat ay may kabuuang halaga na 3.695 million pesos para sa ating mga mangingisda. Ay, wow. Grabe, guys. Todo na to. Bongga. Oh, si BBM lang may idea niyan, ha. Talaga namang mahal niya ang mga magsasaka. Sa totoo lang, naloka ako. Speechless ka talaga. Tapos sasabihin nyo, resign BBM. Hoy, hindi nyo kaya yung ginagawa niya. Huwag nyong kopyahin ang Ang kanyang... DOLE naman po ay mamamahagi sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program ng fish pond tools and materials na may kaubuhang halaga na 60,000 pesos para sa mga mangingisda sa Pampanga at Water Lily Project na nagkakahalagang 500,000 pesos at tulong sa ilalim ng panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers na may halagang 145,000 pesos para sa mga mangingisda ng Bulacan. Oh, guys, oh, hawak-hawak niya ng pera nila. Yan yung mga tupad yan. Oh, alam mo ang pinakamaganda sa Marcos admin? Pati guys yung maliliit na negosyo, dinadagdagan ng puhunan. Biro nyo yun. Saan kayo makakitang klaseng ganong idea? Yung tinatawag na AKAP ba yun? SME. Yan, MSME. Oh, small ano guys, yung small business. Mula naman sa DSWD, mamamahagi po tayo ng 10,000 piso para sa 10,000 magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa ilalim ng Ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP. O yun guys. Biro mo yun. Nasabi niya sa kanyang suna noon eh. Ang AKAP ay may kabuang halaga na 100 million pesos. Oh my goodness, ang dami. Oh, di ba? Saan kayo makakita niyan? Tapos sabihin niyo, resign BBM. Hoy, hindi niyo kayang ginawa niya yun, ha? Yung idea niya, sarili, original niya yan. Pag ginaya niyo, di thank you. Sariling originality niya, yung idea niya na yan. Oh, kasi maraming pangulong dumaan, walang ganyan naman. Wala naman asenso ang Pilipinas. Wala naman tulong ang mga magsasaka. Napabayaan naman sila. Di ba? Yo, tingnan nyo nangyari sa Bicol ngayon. Grabe, sobra-sobra yung ani nila kaya. Dahil yan sa tulong ng Marcos admin. Yung sinabi ni, sino ba yun? Ni Senator Angara sa Baler. Nang dahil kay Pangulo sa Marcos admin, talagang gumanda yung, lugar nila. Di kayo naloka, oy. Ay nako, mapasana all ka na lang talaga. Biro mo yan guys, sa dami-dami niyan ha. Kasama Sambales. Sambales, ayan.
San Fernando, Pampanga, Tarlac. Nako! At huli, mula sa TESDA, mamamahagi po tayo ng mga starter toolkits na nagkakahalagang 225,192 pesos para sa ating mga katutubong magsasaka. Mamamahagi rin po tayo ng mga training support fund o allowance para sa 100 benepisyaryo na may halagang 186,000 pesos. Ay, wow, grabe. Ang tindi. At scholarship para sa 178 benepisyaryo mula sa 4 na eskwelahan na may kabuuang halaga na 2.89 million pesos. Ay, wow, grabe guys. So, scholarship sa mga school. Hay, mapasanal all ka. Tapos sabihin nyo, BBM resign. Tapos ang ipalit nyo, incompetent, walang alam. Ay, nako. Mag-people power tayo, no? Patalsikin natin. Incompetent. Di ba? Ipapalit nyo, walang alam. Aba. Pumunta na lang tayo, Mindiola. Patalsikin natin talaga. Oh, di ba? Ikagaling-galing ng Pangulo na ito. Tapos sabihin nyo, resign. Isos, manigas na lang kayo sa sarili nyo, uy. Magdildil na lang kayo ng asin. Mainggit na lang kayo. Di ba nakaka-imbier na yung ganun? Nakikita mo na nga, napakagaling niya mamuno, tapos sabihin mo, resign. Excuse me. Dakal salamat po at malugod at kaluguran Pangulo at congratulations po sa ating mga benepisyaryo. Palakpakan po! Yeah. Oh, maraming DDS daw dyan sa Pampanga. Pero wag kayo, nakapila sila dyan, no? President Ferdinand R. Marcos Jr., salamat po sa pagdalo nyo sa aming lalawigan. To our former President, President GMA, to our Governor, Governor Dennis Delta Pineda, and of course, all the Central Luzon governors and my fellow congresspersons, at sa aking mga kasama dito sa lalawigan, 2nd District Congressman and 1st District Congressman John Lasatin, 4th District Ana York, and of course, other fellow... Kahit siguro guys sa Pampanga, mahirap niyong tibagin si Pangulong Marcos Jr. Iilan lang naman ng mga anti-Marcos dyan. O, diba? Of course, Sec Rex Gatchalian of DSWD, Sec Kiko Laurel, at mga iba pang sekretary nandito po. Magandang umaga po to my fellow workers in government. Dakal pong salamat kay kayungan. Mr. President, palakpakan po natin ang ating Pangulo. 3 parts lang po ang sasabihin ko. Number 1, Mr. President, kami pong mga magsasaka because my father is a farmer. During the time of your father, President Marcos Sr., natapos po kaming lahat sa pag-aaral namin because of your father. Oh, Nagkaroon po kami ng lupa because of your father. Kasi po yung Masagana 99. That's why the people of Pampanga and the farmers, palakpakan po natin ang ating Pangulo. Wow guys, narinig niyo yun? That's why, Mr. President, nakatayo po ako dito, malaking utang na loob ko po sa pamilya nyo, lalong-lalo na kay President Ferdinand Edwin Marcos Sr. Number 2, ang sinasabi ng mga gobernador sa Mindanao, ang sinasabi po, ito lang ang Pangulo na linalapit niya ang mga national tulong, yung mga ayuda sa ating mga kababayan. Walang kalamidad, pero nandyan po ang ating Pangulo. Walang sawang tumutulong sa araw-araw sa pag-iikot niya. And I'm one of the witness of that. Number 3, Mr. President, nagpapasalamat po kami na this is not a political campaign. Ang sabi nga po ng aking speaker, na Speaker Martin Romualdez Marcos, this is not a campaign, but this is a campaign para sa ating mga magsasaka kung paano maiangat ang kanilang kabuhayan, kampanya para sa kahirapan ng bawat Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Yeah. Mga kababayan, ko lang nalaman, dito si Congressman Gonzales, malaki palang utang na loob niya sa Pangulong Marcos Sr. Wow, grabe, nakaka-overwhelm naman yun mga bes.
Mahal na Pangulo, sa inyong permiso po, ako ay magpapasalamat hindi lamang sa ngalan ng mga kapwa kong Kapampangan ko, hindi na rin sa mga buong taga Central Luzon sa inyong tulong sa aming magsasaka. Itong tulong po ninyo dito na dinala, pati na rin yung inutos nyo na maglaan ng malaking pondo sa aming irigasyon. Ay, wow. Ayun ay talaga makakatulong, hindi lamang po sa Central Luzon, kundi na rin sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil ang Central Luzon ay nagpapakain sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tama. Halimbawa po sa Pampanga, ang aming rice self-sufficiency ay 160%. So 60% ng aming ani ay pinapadala sa NCR at ibang bahagi ng Luzon. Yeah. Ganun din po ang buong Central Luzon. Kaya po, sa inyong malaking tulong sa amin sa Central Luzon, inaasahan namin na makakapangako kami na magdadagdag pa kami ng tulong sa ibang lugar ng Pilipinas para sa inyong rice self-sufficiency program. Wow. Maraming salamat po at congratulations sa pagdating ninyo. My fellow workers in government, at ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga na kasama natin ngayon dito sa ating pagbigay ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka ay ang mga benepisyaryo na magsasaka at mangingisda. Kayo po. Mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Masaya ako makasama kayong lahat sa araw na ito. Kung naging tunog Ilocano, halo-halo man o ang aking Kapampangan, pasensya na po dahil matagas talaga ang dila ng mga Ilocano. Kaya kuminsan parang akala namin na salita namin Kapampangan na pero walang nakakaintindi. Ganun pa man, talagang masaya ako makasama kayo, lalo na ang ating mga magigiting na mga magsasaka at mangingisda. Kilalang kilala po natin na ang inyong mga pagsisikap at ang nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. At kung pagkain lamang din naman ang usapan, abay dapat lang na dumaan tayo dito sa Pampanga, hindi lang dahil sa masarap na luto ng mga kabalen, kung hindi sa malaking ambag ng inyong lalawigan sa sektor ng agrikultura. Ngunit, batid namin na naging mahirap ang mga nakaraang ilang buwan dahil sa matinding epekto ng El Nino. Sa aming pag-aaral, mahigit 4,000 magsasaka sa inyong rehiyon ang lubos na naapektuhan ng tagtuyot at nagdulot ng higit 360 milyong pisong halaga ng pagkalugi. Upang makatulong sa inyong pagbangon at bilang pasasalamat sa inyong araw-araw na pagsisikap, kami po ay mamamahagi sa inyo ng ilang tulong pandagdag sa inyong kabuhayan. Una na dito, galing po sa tanggapan ng Pangulo, ay magbibigay ng mahigit na 100 milyong pisong tulong na siyang ipapamahagi sa halagang tigsa 10,000 piso sa bawat magsasaka, mangingisda at ilang pamilya dito sa Pampanga at sa lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Meron din po tayo ipamimigay. Ang office naman, galing sa House Speaker Martin Romualdez, kasama din po ang ating mga congressman dito sa pagtulong sa inyo. At ang ibigay at ang dala po at ang galing po sa opisina ni Speaker Martin Romualdez ay 5 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nakadalo ngayong araw dito sa ating programa. Sa ilalim naman ng ayuda sa kapos ng kita o AKAP program ng DSWD, makakatanggap din ng tigsa 10,000 piso ang 10,000 mga benepisyaryo nito. Ito po, mga naka-display dito. Meron din kaming bit-bit na mga makinarya, mga bangka para sa pangingisda
At bukod pa riyan ay meron credit assistance, tutulong po sa pag-utang upang meron tayong gamitin po na puhunan. Mula naman sa DOLE, mamimigay din tayo ng ayuda sa ilalim ng TUPAD program at livelihood assistance sa mga napiling benepisyaryo. Bukod pa rito, may nakalaang training support, scholarship grant at mga starter toolkit para naman sa mga benepisyaryo at ang ating mga nagiging test na scholar. Batid din po namin na matapos ang labis na tag-init, ang malakas na ulan at baha naman ang haharapin natin na suliranin sa susunod na ilang buwan. Kaya po, pinaghahandaan na natin ang pagdating ng tag-ulan. Bagamat ang panalangin natin lahat ay maging mapaminsala ang mga susunod na kalamidad, naghanda na po tayo at naglaan po tayo ng 5 milyong pisong standby fund para sa inyong rehiyon kung sakali man kaya kailanganin po ninyo. Nakatabi na rin po ang mahigit 200,000 family food pack at mahigit 23 milyong halaga ng mga non-food items. Noong Disyembre naman ay natapos na ng DPWH ang Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measures para sa mahahabang lugar dito sa Pampanga, para sa mga mababahang lugar dito sa Pampanga. Ito ay naglalayong mapabuti ang drainage system ng daluyan at lumalagos ng mga ilog, lalo na kapag umuulan ng malakas. Nakumpleto na rin ng DPWH ang 2 proyekto sa Lubao at sa Florida Blanca para masiguro ang kaligtasan ng mga sakahan at ng taong bayan mula sa pagguho ng lupa. Narinig nyo yon? Project pa more, Mr. President. Di ba nga King Leon, King Tigre, Eko tatakot? Di lalong hindi tayo natatakot sa mga darating na mga hamon dahil magkasama po tayo at tayo'y nakahanda. Wow. Higit sa pamamahagi ng tulong, prioridad din natin ang mapalawig ang kaunlaran ng Pampanga at buong Central Luzon. Yeah. Kaya po, ang lahat ng mga sangay ng pamahalaan ay tulong-tulong upang mapatupad ang mga proyekto na aagapay sa agrikultura, negosyo at hanap buhay sa inyong mga probinsya at rehiyon. Sa agrikultura, halos 1 bilyong piso na ang inilabas natin mula noong 2023 hanggang sa Abril ng taong ito upang pondohan ang pangtulong na serbisyo para sa ating mga magsasaka sa buong Region 3. Upang mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa merkado, gumagawa po tayo ng mga infrastruktura na magdudugtong sa mga lalawigan ng Central Luzon, patungong Northern Luzon at sa Kamaynilaan. Wow. Ang Central Luzon Link Expressway Phase 1 na mag-uugnay sa kalapit lugar ng Cabanatuan City at Tarlac City ay malapit na pong matapos. Samantala, Narinig nyo yan? nasa 73% na ang ating nagawa sa Zambales section ng Santa Cruz, mga Tarem Road na magdugtong ng Zambales at Pangasinan. Narinig nyo yan, guys? Nasa 60% na rin natapos ang Phase 2 ng North-South Commuter Railway PNR Clark na magdudugtong ng Clark sa Malolos, Bulacan. Wow. Mayroon din po tayo mga programa upang makatulong sa trabaho at hanap buhay. Mula sa DOLE, higit 60 milyong piso ang nabigay nila para sa mga livelihood program. Habang ang TESDA naman ay nakapagbigay ng higit 100 milyong piso para sa pagsasanay ng mahigit 17,000 benepisyaryo. Grabe na ito, guys. Hindi rin nagpapuhuli ang DTI, ang Department of Trade and Industry, na halos 3 milyong piso ang naipamahagi para sa ating mga MSMEs o yung mga maliliit po na mga negosyo. Kasama din ang mga barangay at ang mga iba't ibang kooperatiba. Bukod po riyan, higit na 6.2 milyong pisong halaga ng livelihood kit ang nakalaan
na para sa mga mangangailangan nito sa ilalim ng Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Program. Bukod pa rito, ang lagpas 7 bilyong piso na ating ipapamahagi para sa mga programa ng DSWD tulad ng Quick Response Fund, AIX Program, 4Ps at iba pa. Batid din natin na ang isang matibay na edukasyon ang susi sa isang magandang hanap buhay at kinabukasan. Dahil dito ay naglaan na rin tayo ng halos 4 na bilyong piso para sa pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan at higit sa 600 milyong piso naman para sa pagkukumpuni ng mga nasirang classroom. Namahagi rin ang CHED ng higit sa 400 milyong piso para sa pag-aaral at training ng higit ng 33,000 scholar dito sa Region 3. Wow! Sa lahat ng itong nabanggit ko po, nawa iisa lang ang tumimo sa inyong mga puso at isipan. Mahal at pinaghahalagahan namin kayong lahat. Wow! Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawain kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil ang pagpupuslit na iligal na droga dito sa bansa. Patuloy din po ang mga hakbangin ng PIDEA upang masawata ang illegal na droga. Naririnig din namin ang inyong mga daig. Nakikita namin ang inyong mga sakripisyo. Ang inyong patuloy na pagsisikap sa araw-araw ay inyong tulong sa pagtataguyod ng ating pinapangarap na bagong Pilipinas. Makakaasa kayo na buong puso at walang tigil kaming kikilos upang matamasan ninyo ang matamis na bunga ng inyong pagsisikap. Mabuhay po kayo! Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Narinig nyo yon mga kababayan, yung kanyang proyekto, yung drainage dyan, yung Pampanga na pinangako niya na bumaha nung 2020-2023. Pinangako niya yon, yung 2 drainage na para masawata yung baha na hindi na maapektado yung ating mamamayang mga Kapampangan. 2 na ang natapos. Ganon siya ka-hands-on tumulong, malasakit sa ating mga kababayan na mga talagang nangangailangan. Yan lang ang mayroong ganyang klaseng idea. Walang iba kundi Pangulong Marcos Jr. Saan kayo makikita? Lahat ng kanyang pinuntahan, siya na mismo ang nagsasabi. Inisiniwalat niya at pinagmamalaki ng sambayan ng Pilipino itong Pangulo na ito. Napakagaling talaga mamuno. At nilalahad niya mismo ang kanyang mga proyekto. Sino nagsabi na walang proyekto ang Pangulo? Mag-research kayo. Huwag kayong bitter. Tunghayan natin ang kanyang pagbibigay ng mga kaukulang tulong sa apektado ng El Nino. Eto na. Ay, naku. Marquez Santos. Wow. Joey Saplala is next. Rogelio Abelardo. Ang galing. Romeo Abelardo. Talagang mahalaga sa kanya Ricky mga Abelardo. Guys, Wow. Lolita Ablaza. Grabe yung ngiti nila. Saya. Congratulations sa inyo. Ronald Alejandro. Yeah. Guys, Romel Dizon. hindi isang lugar yan hindi isang lugar lang, hindi lang Pampanga, kasama ang diyan guys, Sambales Tarlac, Pampanga,
Bulacan. Nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. kanina. Jason Guevara. Mukha yatang mahirapan kayo tibagin ang Pangulong Marcos Jr. Mamumurit na lang kayo sa sarili nyo. Kahit anong klaseng paninira nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ng 10 milyon at 100,000 piso para sa lalawigan ng Pampanga. Tapos very hands-on din ang kanyang mga sekretary, ang bawat ahensya ng gobyerno. Wow na wow. Mapapahanga ka talaga. Ewan ko na lang sa mga guys sa mga hindi nakaka-appreciate sa mga nagawang maganda ni Pangulong Marcos Jr. Sobra-sobra ito guys Hindi mo mawari anong klaseng mayroon talino ito. Lahat po ng mga congressman, halos ibang congressman nagpapasalamat sa Pangulo. Nako, mga gobernador. Inaanyay natin si Governor Jose Enrique Garcia III para tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 11,180,000 pesos para sa lalawigan ng Bataan. Wow! Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Congratulations naman din sa provincial government ng Bataan. Wow na wow, guys. Ngayon, sa Bulacan naman tayo. Ito ang mga tatanggap na piling farmers at fisher folk. Maria S. Abolac. Kayo guys, anong masasabi nyo? Ako wala talaga, speechless ako mga bes, masayang masaya. Ay, grabe ang ngiti ni Madam. Si Pangulong Marcos lang ang mayroong ganito guys ganitong klaseng idea, siya lang ang mayroon yan. Inaanyayahan ko si Governor Daniel Fernando para tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga naman ng 19,660,000 pesos para sa lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo at ang provincial government ng Bulacan. Ni Hildo Biag, John Maliting. Inaanyayahan natin si Acting Governor Emmanuel Antonio Umali para tanggapin ang presidential assistance sa halagang 43,680,000 pesos. Congratulations! Salamat po, mahal na Pangulo. Wow. Tarlac po naman tayo ngayon. Narito ang assistance mula sa ating Pangulo. Fernando Sapon. Natin si Governor Susan Yap para tumanggap ng 10 milyon at 170,000 piso para sa lalawigan ng Tarlac. Salamat, mahal na Pangulo. Congratulations sa Tarlac. Zambales, James Basa. Dominador Marpa. Inaanyayahan natin si Governor Hermogenes Abdani Jr. para tumanggap para sa lalawigan ng Zambales ng 10 milyong piso para sa kanilang lalawigan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Congratulations sa provincial government ng Zambales. Muli, congratulations sa ating mga beneficiaries. Galing guys. Nakita nyo guys, ganun siya ka hands-on tumulong at magbigay ng tulong. Hindi isang lugar, lahat. Yan ang totoong ama. Hindi pwedeng bigyan lang ang isang panganay na anak, kundi lahat pare-pareho. Di ba? Kasi kung bibigyan mo yung isang lugar like Pampanga, hindi mo bibigyan ng Zambales, ang Tarlac, magtatampo. Di ba guys? Pero ginawa ni Pangulong Marcos, lahat binigyan niya. Ganyan ang isang ama. Ganyan dapat ang ibuboto nyo sa susunod na eleksyon. So yun guys, congratulations sa lahat ng probinsya
na nakatanggap ng milyones at sa ating mga kababayan. Shout out sa inyo. Congratulations at salamat sa mahal na Pangulong Marcos Jr. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye, 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 and babus! God bless Philippines. Abangan nyo ang Pangulo after ng kanyang suna. Mag-iikot na naman yan.